Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos magbida-bidahan at di umano'y subukang ipahiya ang Vice President na si Sara Duterte at di umano'y binansagang Dilima 2.0 na si Congressman Luistro. Tila umamin na at nilaglag ang sarili sa harap ng social media at tila nahuli sa sariling bibig at di umano'y mabubulgar na ang tinatagong baho. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tunay nga raw ang kasabihan na walang lihim ang hindi nabubunyag. Ito ang naging katwiran ng marami sa ating mga kababayan nang tila umalingasaw ang di umano'y pinaniniwala ang baho ng kongresista na si Attorney Gervil Luistro. Nang kumalat sa social media ang di umano'y trending video nito kung saan hindi makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan na proud pa raw ang nasabing kongresista na isiwalat sa publiko na itinago pala niya ang kanyang asawa noong magkaroon di umano ito ng kasong panggagahasa. Ayon nga sa ilan sa ating mga kababayan, tila malinaw raw itong obstruction of justice at dapat makasuhan daw itong nasabing abogada na si Luistro. Matatanda ang tila saksi ang taong bayan na tila nilait pa nito at ng iba pang mambabatas ang liham ng Vice President na si Sara Duterte sa Kongreso dahil rason pa niya na wala raw siyang oras para basahin ito. Subalit sa nasabing pagdinig ay nakahanda na pala ang lahat ng kanyang sagot at mga talumpati o script na tila lantaran namang binara ng Vice President na si Sara Duterte at tuluyan niya itong napahiya ng harapan sa pagdinig. Sa naging public post ng well-known political commentator at international scholar na si Sas Ruganda Sasot, ayon pa sa kanya, Congresswoman Luistro, the anti-Sara declamation contestant sa budget hearing, proudly narrating na tinago niya ang asawa niyang si Mayor Noel Luistro na may warrant of arrest ng rape noon. Tinago niya ang asawa at hindi isinuko, but she exhausted all legal remedies. Hindi niya sinuko. Proud siya na tinago niya mismo sa batas. Ini-comment Bongbong Marcos sa pagtatago ng kaalyado nyo sa isang may warrant of arrest. And quote, sa naging revelasyon na isiniwalat ng well-known political commentator and international scholar na si Sas Ruganda Sasot, tila bakit raw pinahihintulutan ng Pangulong si Marcos Jr. na tila lantaran na talaga ang mga kabulastugan raw na mga kongresista kung saan nasa halip na pagbayarin ng kanyang asawa sa di umano'y warrant of arrest na inisyu patungkol sa kasong panggagahasa. Tila proud pa umanong sinabi ng congresswoman na si Luistro na itinago niya ang kanyang asawa sa hindi bababa sa 2 buwan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang tila labis na madismaya at tila posibleng madisbar daw ang naturang abogada dahil sa kanyang tila harap-harapang pag-amin at panggigisa sa sarili nitong mantika. Ayon pa sa kanilang public post sa social media, tinago ko siya is a clear and express admission of committing a crime of obstruction of justice. She cannot hide under Article 20 of the revised penal code if that is her plan because PD 1829 is a special law. Explicit admission. Ginawa niya even if sabihin niya pang nag-grant yung demurrer niya and na-dismiss yung case ng husband niya. Binahiran mo ang judicial system ng bansa through colors ng honorable. Hindi ka para sa protector ng Philippine Constitution. Umiiral ang personal interest mo bilang lawmaker. Di ba pwedeng makulong pa ganyan? That's harboring a fugitive and that is a criminal offense. Pwede ba yan madisbarment lalo na't lawyer siya? Sa Pilipinas lang ang mga nanalong politiko, puro may mga kaso pa pero hindi nakukulong. Pero kung mahirap kahit saang lupalop ka, hahanapin ka. Yung iba na pagbintangan lang, kulong na. Nakakatuwa namang ipagmalaki niya yung ginawa niya na pagtatago ng akusado. Hindi ba't nasa batas yan na kung ikaw ay nagtatago ng taong wanted sa batas ay may kaso ka ring kakaharapin? Bakit hindi kasuhan yan at alisin ang lisensya? Dahil sa batas nakalagay na walang sino man ang pwedeng umangat pa sa batas kahit kapatid, asawa at magulang mo pa iyan.
Malinaw yan. Alam ko ang panunumpa ng mga abogado. Tell the truth in nothing but the truth. Kung wala kang kasalanan, di ka dapat magtago. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Pero abogado pa talaga ang nagtago. Dapat sa'yo maalisan ng lisensya bilang abogado. Isa ka sa mga naging kasangkapan sa pag-violate ng batas. Proud ka pa sa pagsabi ng ginawa. Dapat mawalan ka ng lisensya. Dapat itong maimbestigahan dahil may ginawa itong kabalbalan. Ito'y inamin niya ito sa publiko na siya mismo ang nagtago sa kanyang asawa na may warrant of arrest at pinagmamalaki niya dahil abogada daw siya. Di ba siya pwedeng makasuhan ng obstruction of justice? Di ba pwede rin itong makasuhan na disbarment? End quote. That was a very big blow to us. Kasi this was during the time na maraming namamatay, you know? I don't know but this was during the time na highly sensational yung issue na EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. Wow. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. Wanted siya, tinago niya asawa niya. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something diba? Which he did not do. Wow. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. Oh. And I really requested him to follow what I want, no? Oh. Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. Sabi ko, no. Sabi ko, ang drama ko pa ganito for our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So, tinago ko siya. Oh. After 2.5 months, after filing the petition for demurrer to evidence, yata yung final namin, petition to demurrer to evidence, it was granted and the court dismissed his case. Diba, mapapasana all ka na lang talaga eh. Wanted ang kanyang husband at the time, tinago niya. Kasi, di ba, wala dong kasalanan. Pero tinago niya kasi nga daw, abogado siya. So, kung yung iba nga daw, tinutulungan niya, asawa niya yon. So, kahit pinaganap at wanted, itatago daw niya. Kasi, wala daw kasalanan. Wow! So, same lang pala kay Kibuloy. So, okay lang pala yung ginawa ni Kibuloy. Nagtago siya kasi hindi pa naman guilty. Diba? Hindi pa naman napatunayan. Kaya nagtatago siya. Kasi nga, dadakpin nyo. Now, ang tanong, bakit hindi kayo patas? Bakit hindi kayo patas? Pag sa asawa mo, itatago. Pag si Kibuloy, huwag ka na magtago. Lumabas ka na at patunayan mo ang sarili mo na wala kang kasalanan. Ay, iba talaga itong mga buhaya. Hindi lang gahaman sa pera, binabaliko nyo pa ang batas. Iba din. Tapos ngayon, grabe kayo makahusga kay Kibuloy. Lumabas na kasi siya. Kailangan niyang harapin. Kailangan lumabas na siya. Kaya mga lords, yung justice system sa Pilipinas at batas sa Pilipinas, nakakatawa. Ito yung mga hindi nakikita ng mga bumabatikos doon sa libro na ipamimigay ng OVP, 'di ba? At yung mga taong ang kikitid ng utak. Panoorin natin 'to, mga lads. School supplies pa. Ang tanong, sino ang nakita nyong public servant na ganyan? Diba? Na walang pinipili. Muslim ka man, Kristiyano ka man, kahit saan ka mang lugar sa Pilipinas, pinupuntahan. Si VP Inday Sara lang ang gumagawa ng ganyan. And
alam nyo, nakakaingit yung mga bata ngayon na binibigyan ng mga school supplies, ng libro. Kasi ako, nung kabataan namin, nung elementary ako, Diyos ko, ang mga nakakabili lang ng libro at the time, yung mga may pera. Kaya ako, approve ako at gusto ko yung ginagawa ni VP Inday Sara na isa ang mga kabataan, 'di ba? Isa ang mga bata, no, ang priority niya. Kaya hindi mo masisi, minamahal talaga si VP Inday Sara ng kahit anong klaseng Pilipino, 'di ba? President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father. Much has been built, and so well. Following these giant steps, we will continue to build. Klarong-klaro ang sinabi ni President BBM na sobrang daming nagawa, no, ni Tatay Digong, lalo na sa build. And sabi pa nga niya, di ba, ipagpapatuloy niya. Tapos ngayon sasabihin niya at sasabihin ng mga aliporis niya na walang nagawa si Tatay Digong. Grabe talaga. Sayang lang mga Lods, no, kasi binigyan sila ng another chance ng mga Pilipino na i-redeem ang pangalan nila, no, i-redeem ang Marcos. Diyos ko, grabe pang pagtatanggol ko. Diba? During election, grabe yung pagtatanggol natin. And yet, yan lang ang mangyayari. Kaya di ko masisi si VP Inday. No, kung tayo nagsisisi, paano na lang kaya si VP Inday na siguro alam niya talaga ang nangyayari sa loob? Kasi Vice President siya eh. Diba? And feeling ko mga Lods, may mga hindi pa sinasabi talaga si VP Inday Sara. Kung ano ba talaga ang weather situation and of course yung flooding. Pero so far, yung problema ay yung hangin, malakas ang hangin. But Mr. President, I don't think so. Hangin lang po ang problema. Ang lala. Kita nyo mga Lods, no? Ito, napansin ko lang mga Lods. Konting ulan lang doon, grabe na ang baha. Talagang, alam nyo mga Lods, andyan yung climate change, di ba? Yung bagyo, andyan lang yan eh. Pero, ang isa sa dapat solusyon dyan, yung flood control. At hindi ma-mention ni President BBM na ang problema talaga is flood control. Bagkus, ang sinisi na naman niya ang hangin. Malakas daw ang hangin, Diyos ko. What the? Grabe, nangingialam na ang DOJ. Basahin natin. DOJ to file case versus Davao City judge who issued TPO during PNP search for Kibuloy. Parang iba na yan, Boying ah. Grabe. Diba dapat ang DOJ is dapat independyente. Diba? Pero talagang iba talaga. No? Talagang nagkampihan silang lahat. Diyos ko, Boying. Nakita mo ba yung mukha mo, Boying? Magpakabait ka na. Talagang ang presidente, House of Representatives, at saka ang DOJ, grabe, halata mo talaga eh, no? Close na close. Yes, Diyos ka. Nasaan ang hustisya sa Pilipinas? Nagpapunction pa ba yung tatlo na yan ng maayos? Parang nagkampihan na yan sila eh, no? Halata mo talaga sa mga nangyayari ngayon, mga Lods. Well, hindi natin alam kung saan nila nakuha yung photos po na yan at doon sa naririnig po nilang drilling. But suffice to say, ang ini-invoke po ng PNP kung ano man po yung ongoing operations po doon ay yung pong Section 11 ng Rule 113 po ng Rules of Court kung saan nakasaad po doon ang sino man pong officer na naatasan pong magsilbi po ng warrant at naniniwala po siya na yung kanyang inaaresto na tao ay naandoon po ay meron po siyang authority to break in sa isang establishment or even enclosures. Grabe talaga itong mga PNP. Kitang-kita mo na may paghuhukay. Pinapasinungalingan pa nila. Diba? Narinig nyo ang sabi niya? Sabi niya, hindi natin alam no kung saan nyo nakuha yung picture. Grabe no? Talagang kasali na rin ba kayo sa mga sinungaling? Diba? Pwede nyo namang aminin na naghukay talaga kayo dun. Diba? Ginagawa talaga nilang tanga ang mga Pilipino sa totoo lang. Nagets ko na yung kanilang
strategy eh. Pag nahuli, hindi aamin. Pag nahuli, di ba, parang minsan pa nga maninisi. Diyos ko, kitang-kita na nga, ang dami na ngang pictures na nagsisilabasan. Na naghukay kayo, parang nagmimina na, nagmimina na ba kayo doon sa KOJC? Hindi ito politika. Huwag natin ano ng politika ito. Ay. Wala itong politika rito. Oh? Ito ay patas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Wow. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga kulungan dito sa Davao City at sa iba pang parte ng bansa. Wow! Patas! Ha? Ikaw pa talaga ang may ganang magsabi ng salitang patas? Ito talagang si General Diwata. Wala daw politika-politika. Patas daw sila. Pero wow! Isang tao lang ang hinahanap nila. Libo-libong pulis ang talagang nakabantay at dadakip or huhuli kay Kibuloy. Apaka-special naman. Bakit? May tanong ako sa iyo, General Diwata Pares sa Overload. Ganyan pa rin ba ang aksyon nyo sa iba? Sa ibang wanted? Sa ibang talagang napatunayan na yung kanilang kaso? Or ganyan lang talaga kayo kasi kibulo yan. Connected yan sa mga Duterte. Wag nyo na kaming utuin. Kasi kung hindi yan si Kibuloy, do you think mag-e-effort kayo ng ganyan? Yung ibang mga wanted na hindi pa nadakip, wala kayong pakialam. Unang-una, ako po yung nag-file ng motion to quash para doon sa mga hinihinging dokumento ng Quad. Ano ba ho yung mga dokumentong yan? Ito po yung mga pribadong mga kasulatan, gaya nung extrajudicial settlement na estate ng aking tiyahin, yung aming pagbebenta ng lupa no nung 2017 na 1.8 hectares sa Parañaque, yung mga income statement ng Biancham, yung aking SALN no at saka yung aking mga income tax return. Pero alam nyo kasi, noong dati pa, nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema. No? Ang tawag sa kasong yun ay Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang nangyari dun sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, miski supposedly in aid of legislation, iniimbestigahan yung mga kamag-anak ni Cory sa isang corruption case. At ang sabi ng Korte Suprema, well, pwede kayong mag-imbestiga, pero dapat yung pag-iimbestiga ng Senado at ng Kongreso, uko lamang dun sa batas na binubuo. It must be germane to the subject matter of the inquiry. At talaga naman kapag ang gusto mong pruebahin ay corruption issue, hindi na po yan na nararapat sa Senado dahil yan po ay trabaho ng ehekutibo no? Para ipakulong yung mga tao na lumalabag sa anti-graft law at hindi na yan trabaho ng Kongreso. So, in-stop po, pinigil ng ating Korte Suprema yung investigasyon ng Senado doon sa Bengzon. At syempre doon sa Bengzon, sinabi na pag meron ng kaso sa Piskalya o sa Ombudsman tungkol sa graft and corruption, hindi na dapat magtuloy ang investigasyon ng Senado dahil otherwise malalabag naman yung karapatan ng iniimbestigahan to not only presumption of innocence, kasama na rin dyan yung right to remain silent at right against self-incrimination, yung pagtitistigo laban sa kanilang sarili. Mantakin nyo, ano bang iniimbestigahan dito ng Senado, dun sa Quad? Ito po Pogo. Now, sinabi naman ni Casiog na wala akong kinalaman sa Lucky South. So, dapat end of story na yan. Pero nagpapatuloy pa rin po at binubungkal pati yung mga pribadong transaksyon na aking pamilya. Ano ba naman ang kinalaman nung pagbebenta namin ng lupa doon sa Pogo? Basta ang importante, kung ano man ang nabili kong lupa, dahil po yan, kami nagbenta rin ng lupa. Tapos na po yun. Now, kung meron silang pruweba na ang pera na pinambili ko doon sa lupa, sa Bataan, ay galing sa Pogo, ilabas nila. Obligasyon nila yun na sila maglabas. Pero hindi po pwede na ako magbibigay ng ebidensya sa kanila kasi wala namang ganun talagang ebidensya. Ang sinasabi lang nila is, nako, hindi magtutugma-tugma yan. Ano ngayon kung hindi magtutugma-tugma? Ang punto, nasa ng ebidensya na Pogo ang nag-invest dun sa mga lupa yung binili ko. Wala po. Bakit? Kasi yung mga korporasyon ko naman sa pamilya ko, binuo ko yan. 2014 pa, bago pa dumating ang Pogo sa Pilipinas. No? At yung aming mga transaksyon, bago pa dumating yung Lucky South. So talagang wala pong kinalaman yung mga dokumentong hinihingi nila dun sa kanilang iniimbestiga. At ang nangyayari nga, sabi ko dun sa aking motion, ito'y fishing expedition. Hahanap at hahanap sila ng butas para ako'y makasuhan. Pero miski ito ay walang kinalaman sa Pogo. Di naman ako papayag na gano'n dahil meron naman akong karapatan na manahimik at karapatan against testifying against myself. No? At sinabi naman ng Korte Suprema, maski merong karapatan ng Kongreso na mag-conduct ng ganyang mga investigasyon at pwede sila magpataw ng contempt, kinakailangan hindi rin malabag yung karapatan ng mga resource persons, lalong-lalo na yung karapatan against being a witness against themselves. So ako po, I'm acting within my rights para i-move yung quashal
ng supina para doon sa mga dokumento na wala po talaga kinalaman na sa Pogo. At ako po idadalhin ko po yan sa kataas-taasang hukuman dahil ako naman yung naniniwala na since nandyan na yung desisyon ng Bengzon, masusustain tayo ng ating kataas-taasang hukuman. So pasensya na po, Quadcom, hindi po talaga tayo magbibigay ng ganyan mga dokumento dahil yan po ay labag sa aking karapatan na manahimik at karapatan against self-incrimination. At syempre, kasama na rin yung right to privacy. Kasi wala naman pong kinalaman yung mga transaksyon kong pribado sa pamilya dyan sa iniimbestigahan tungkol sa Pogo. Kayo po ang humanap ng investigasyon ng ebidensya na meron akong ginamit na pera ng Pogo. Pero wala po kayong mahahanap kasi wala talaga. Dahil lahat po yung mga transactionist ko, bago ko pa nakilala ang Whirlwind. Ang Whirlwind po, nakilala ko lang matapos na eleksyon eh. So paano yung sasabihin, may kinalaman ng mga transaction ko bago pa mag-eleksyon, samantalang stranger kami ng Whirlwind, no? Until matapos nga po ang eleksyon ng 2022. So pasensyahan lang po, pero meron po akong karapatan at ako po ay talagang pinaninindigan ko ang aking karapatan. Congressman man kayo, makapangyarihan man kayo, pero meron namang batas na nagpoprotekta sa mga ordinaryo mga mamamayan, gaya ng right against self-incrimination, a right to privacy. O pakalawang pag-uusapan natin, abay nag-issue ng Court of Appeals ang isang order na pinapawalang bisa, yung order ng Temporary Protection Order na in-issue ng Executive Judge ng Davao City, no, sa ngalan po ng KOJC at ng Jose Maria College. Now, lilinawin ko lang po. Ang decision nga ay pinawalang bisa, pero pinawalang bisa po yan dahil sa technicality. Dahil ang sabi po ng Court of Appeals, nagkaroon ng special order ang Korte Suprema na lahat ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy para walang duda na may bias, dapat lahat yan ay dinggin ng Quezon City RTC. So ang sabi ng Court of Appeals, dapat doon sila sa Quezon City RTC nag-file ng writ of amparo, no? Dahil yun ang merong jurisdiction. Unang-una po yan ay decision ng technicality. Hindi po ibig sabihin na walang karapatan na maprotektahan ng seguridad at kalayaan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga estudyante at mag-aaral ng Jose Maria College. Meron po yan. Hindi naman po yan in-address ng hukuman, kundi issue lang po yan ng technicality. Pero sa tingin ko po, mali ang Court of Appeals. Bakit po? Kasi po yung writ of amparo naman, hindi po sa pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan po ay sa pangalan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga estudyante at propesor ng Jose Maria College. So, wala po dapat application yung utos ng Korte Suprema na lahat ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay dapat idinggin sa Quezon City Regional Trial Court. At saka alam naman natin ang anyo ng writ of amparo. Yan po ay isang extraordinary writ na talagang ini-issue po para nga maprotektahan ang karapatang mabuhay, seguridad ng mga mamamayan. At nakikita naman natin ang pangyayari, no? Na talagang maski wala silang search warrant, hinahalughog nila ang bawat sulok ng KOJC, naghahanap ng mga heartbeat, no? Ewan ko ba kung hinahanap nila heartbeat or ginto, minsan heartbeat, no? Pero sa akin po, tingin ay labag na yan. Ang maganda po rito, po pwedeng idulog na sa Korte Suprema ng KOJC ni Atty. Torion ang issue na tama ba ang pagsuserve ng warrant of arrest diyan sa nangyayari sa KOJC. Tama ba yan na nagkaroon na ng occupation ang kapulisan diyan sa KOJC? At tama ba yan na talagang sila'y naghuhukay ng mga tunnel, di umano para hanapin yung heartbeat na nadidetect ng kanilang mga specialized instrument? Kinakailangan linawin po ito ng Korte Suprema kung ito pa ay sakop ng rules of court kung paano pa magsuserve ng warrant of arrest. Dahil ang nakalagay lang po sa ating rules of court, kinakailangan kumatok. Kapag hindi po binuksan ang pintuan at mayroong reasonable grounds to believe na naroroon yung taong hinahanap, po pwedeng magkaroon ng forced entry. Pero wala naman pong sinasabi na kinakailangan pwede nang mag-occupy. Yan po nangyari. Parang 12 araw na ino-occupy ngayon ng kapulisan ang KOJC at patuloy na naghahanap. Meanwhile, nababaliwala yung karapatan ng mga nananampalataya sa KOJC na sumamba. Kasi alam niyo po, yung katedral, yung talagang hinahalughog nila. Sinasabi nila, nasa ilalim daw ng katedral si Pastor Kibuloy. Pero after 12 days, 3 beses na hinalughog na yung lugar na yan, wala pa rin Pastor Kibuloy, pwede pa bang gawin yan ng mga kapulisan? Sa tingin ko po, hindi na. Kaya ako, I welcome this decision of the Court of Appeals para sa ganoon, makarating na sa kataas-taasang hukuman kung ano ba talaga ang tamang proseso sa pagsuserve ng warrant of arrest. Dahil sa tingin ko po, sobra-sobrang dahas ang ginagamit ngayon ng kapulisan at yung kanilang paghuhukay at yung kanilang pag-occupy, wala pong basihan yan doon sa rules of court kung ang pag-uusapan ay service of warrant of arrest lamang. Well, alam niyo po I miss you too dahil ang tagal natin hindi nakapagsama. Pero pasensya na po kayo Sa ngayon po kasi medyo mahina ang signal, no? So, hindi po natin mababasa yung mga komento. Pero anyway, mabasa man o hindi yung komento, I still love you, Philippines. Why? Because you're the only country that I have. And because of that, you're the only country that I will love. Maraming salamat po sa inyong
patuloy na pagtangkilik at sa muli nating pagkikita, ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!